Ngayon pong umagang ito ay nasa second Sunday po tayo ng ating bagong series, The Greatest Series. Last Sunday, napag-usapan po natin yung The Greatest Commandment. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Love your neighbor as you love yourself. Yun po yung ating napag-aralan nung nakaraan. Pero prior to that, napag-aralin po natin yung restoring love. Yung kwento po ni Onesimos and Philemon. Merong hidwaan na magitan yung pastor, nagkaayos dahil mabuti ang Diyos. Amen. Nakakaalam po ba sa lahat na walang mahirap na gawin sa Diyos kapag isinuko natin sa Kanya? Walang mahirap sa Panginoon anumang isuko natin sa Diyos. At ang sabi po ng Philippians, anumang ipinagkatiwala natin sa Diyos, kaya niya itong lubusin, ayusin, maging ganap, hanggang sa kapanahunan ng kanyang muling pagbabalik. Amen. So, purihin po ang Panginoon. And so today, let me share with you the greatest love ever told in the Bible, which is mula sa John 3:16 and 17. Among all the verses in the Bible, John 3:16 is the most popular one. Can I hear an amen? So halos lahat ng mga kapatiran, memorize po nila ito kung hindi ako nagkakamali. Alright, verse 16. Ang sabi po niya, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng maniniwala sa Kanya. Tandaan niyo po, hindi mapapahamak yung mga naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa King James Version, our favorite one, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa verse 70 naman po sa Tagalog, tuloy lang po natin kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. So the purpose of Jesus coming is to save the world. Ang sabi nga ng Bible sa 1 John 3:8, sabi nga, and for this purpose, the Son of God manifested Himself so that He might destroy the works of the devil. So yun po yung kadahilanan po. Now, in King James Version sa verse 17, ganito po pagkakasulat, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Purihin po ang Panginoon. At bakit ginamit niya po yung might be saved? Hindi niya sinabing nasisave ang lahat. Kasi po hindi naman lahat ay mananampalataya. Hindi naman lahat ay tatanggap sa Kanya. Yung iba ay magre-reject sa Kanya. Yung iba kasama na niya nga, nagtatwa pa sa Kanya. Binenta siya dahil hindi naintindihan ang lalim ng kaligtasan. Sa umagang ito, nais ko pong ikwento sa inyo ang background ng ating mong pag-uusapan. At bago yon, gusto pong sabitin sa inyo na ang central theme ng Biblia ay walang iba kundi ang kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan po ng divinely appointed Savior. So the entire central theme of the Bible is the salvation of mankind through a divinely appointed Savior. And it is called the greatest love story ever told in all human history. Sa lahat ng kapanahunan, ito po yung pinakadakilang kwento ng pagmamahal. At ang pagmamahal po ng Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Napakadakila nito. Paulit-ulit na ang mga tao ay bumabagsak, nagre-rebelde, tumataliko sa Diyos, pero kailanpaman hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami tayong kapalpakan sa buhay, di po ba? Marami tayong kamalian, yet the Lord's love for us never changes. At ang sabi ng Panginoon, the Lord our God changes not. He is the same yesterday, today, and forever. Bago po natin talakayin ang ating pumpaksa ngayong umagang ito, nais ko munang bigyan kayo ng konting background bakit po nabanggit ni Jesus Christ yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Ang John chapter 3 po ay isang conversation, maikling conversation between Nicodemus and the Lord Jesus Christ. And Nicodemus, a political and religious leader, came to Jesus to make a query. Sabi niya, alam kong galing ka sa langit. Ibang level ang iyong pagtuturo at ginagawa. Yung mga himala mo, matindi. Tapos, sumagot si Jesus Christ, sabi niya, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Nagtanong si Nicodemus, sabi niya, paano papasok ba ako sinapupunan ng nanay ko? And tanda-tanda ko na. Ang sagot ni Jesus Christ, unless a man be born of water and spirit, nagtanong siya, how can it be? Sabi niya, man has to be born twice. First, he has to be born in the flesh. Ikaw yun. And secondly, he has to be born in the spirit. So 2 beses tayong naisisilang. Isinilang tayo ng nanay natin sa mundong ibabaw na ito. Lakintuhan nila nung isilang ka. Di ba? Nung lumaki ka na, laking konsumisyon nila. Pero buti na lang na-born again ka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bumawi tayo. Kaya po, napaka-importante. Ang pag-i-explain ni Jesus, sabi niya kay Nicodemus sa verse 7, you must be born again. Actually po, in the sight of God, being born again, it's not supposed to be optional. But God cannot make a decision for us. We have to make a decision for us. So ang sabi ng Panginoon, you must. Para ano? So that we can be born into the kingdom of heaven. Para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So kung paano kung dumating sa mundong ibabaw to, hindi ka lang sumulpot at lumabas dahil lumabas ka sa tain ng kalabaw. At ang kagandahan, ngayong araw ito, meron kang opportunity na maisilang din sa kaharian ng Diyos. Amen. Bakit? Ang tao po kasi, isinilang siya para maging tao. Ngayon naman, isisilang sa kaharian ng Diyos para maging anak siya ng Diyos. Kaya, you must be born again. Bakit? Naisilang ka na sa ibabaw ng lupa ito, pero hindi ka pa naisisilang sa kaharian ng Diyos. And it is in believing that you will be born again. Tapos nagpatuloy yung kanilang conversation hanggang nasambit ni Jesus. Sabi niya, kung papaanong sa panahon ni Moses, itinaas niya yung serpienteng na meron pong tungkod. At sa panahon ngayon, it becomes an emblem of medicine. Because ang sabi ng Bible sa Lumang Tipan, sino mang titingin doon po sa brazen snake na yon, pag nakagat siya ng snake, ay gagaling siya. Those are typology na si Jesus ay ipapako at ilalagay yung kanyang katawan doon po sa krus. So, ganun din daw po ang sino mang titingin sa ating Panginoong Yesukristo nang may pananampalataya sa kanilang puso ay gagaling sa kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Pagkatapos po nun, sige po, palakpakan natin si Jesus. Pagkatapos nun, sinabi niya yung for God so loved the world. Hallelujah. That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Jesus Christ was sent on this world not to condemn the world but to save through believing. And those who did not believe is already condemned. But those who believe already have eternal life. At ang sabi po ng Biblia, the very word that you rejected is the very word that condemns you. Kasi po talaga po dapat ang ebanghelyo ay maipahayag sapagkat ang ebanghelyo ay may kapangyarihang maligtas. Ang sabi nga ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Hebrew and then the Gentile. For therein, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Habang lumalalim yung ating pagkilala sa Diyos, lumalalim yung katwiran na nai-impute sa atin. So sa harapan ng Diyos, pag tiningnan Kanya, matuwid ka, malinis ka because you are clothed by the righteousness of Christ. Every time God sees in you, He do not see the sin in us. He sees our cloth, which is Christ Jesus among us. Amen.
So yun po yung napakahalaga na maintindihan po natin. At papaano naman ang mga tao makakarinig ng ebanghelyo kung wala silang mapapakinggang preaching? At ang sabi po ng Romans chapter 10, how can they believe if they do not hear the gospel? And how can they hear the gospel if no one preaches? And who would preach if no one is sent? Beautiful are the feet of those who preaches the good news of salvation. Hallelujah. For if you believe in your heart and confess it in your mouth, you will have salvation in your life. For with my mouth speaketh what the heart believeth. Hallelujah. Amen po. So meron kang buhay na walang hanggan. And so today, pag-usapan po natin yung 4 na bagay na iiwan po natin. Number 1, the greatest lover. Number 2, the greatest rich. Kaya kanyang abutin sang kamang dulo at nakatago. Sang kamang lupalop, aabutin ka ng Diyos. Isipin mo ba namang mula sa Israel nakarating ang ebanghelyo sa iyong baryo? At inabot ka? Kaya nga, the greatest rich. Pangatlo, the greatest invitation. At pang-4, the greatest gift. Pag-usapan po natin ang 4 na yan. Una, the greatest lover. For God so loved the world. Hallelujah. God is our greatest lover. No one has ever loved us like our God. We do not even know and understand the meaning of true love not until we become Christian. Because the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, Romans chapter 5, verse 5. Kaya naintindihan natin ang Biblia ngayon. Naintindihan natin ang pagmamahal. He first loved us, now we also responded, and now we can love people. Di po ba? Dati, irritable ka, masungit ka, subalit na born again ka. Ngayon, natanggal lahat yun. Mabait ka na. Kaya lamang, wala pong taong papasok ng langit na kabaitan lang ang kanyang dala. Kailangan nanampalataya sa Panginoon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can I hear an amen? The God of creation love His fallen creations. Tayo po kasi ay bumagsak sa kasalanan. Pero ganun pa man din, mahal tayo ng Diyos. Let me continue my notes here. Ang sabi niya, because of His great love for mankind, God cannot afford to let us rot in hell. And so, He devised a plan to save us from eternal damnation through a divinely appointed Savior who was slain even before the foundation of the world. When God thought of creating mankind in His image and His likeness, He saw that mankind will betray Him and fall into sin by disobedience. Nakita ng Diyos, nung lilukin ng Diyos ang tao, babagsak siya sa kasalanan. Babagsak pala ang tao sa kasalanan. Bakit pa itinuloy ang paglalang nito? So ang ginawa ng Diyos, bayo niya nilalang ang tao, gumawa siya ng plano. Plan na iligtas ang bumagsak niyang obra maestra. So Jesus Christ was slain even before the foundation of the world. Before God created humanity, He already has planned to save humanity from sin. What a plan! Hallelujah! And therefore, the gospel is not an accident. The gospel is the mystery wherein man's sin can be redeemed through a divinely appointed Savior. Hallelujah. Amen. Kapag naintindihan po natin ito, hindi ka magbabackslide. Dahil pag tinalikuran mo ang greatest lover, sino pang magmamahal sa iyo? Sa panahon ngayon, akala natin walang nagmamahal sa atin. Itinakwil ka ng mga kaibigan mo, itinatwa ka ng pamilya mo. Mga kapatid, I have a good news to you. The Father in heaven loves you so much and He is continually be loving you. And He will never change because He loved you so much. For God so loved. Alam po ninyo, yung description, hindi ka lang niya basta mahal.
Super mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Pwede bang sabihin siya katabi, praise God, mahal na mahal ako ni Lord. And of course, because loved us, we will also respond to His love. Amen. Hallelujah. Bato ka na lang kung hindi ka pa magre-respond sa pagmamahal ng Diyos. He loved us so much. Lavish love. Kapag ka medyo gusto mo ng Pinoy translation ng lavish love, sabihin mo na lang, lavish, lavish akong mahal ni Lord. Verse 16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Listen to this. When God sent His only begotten Son to earth to rescue you, tinaya ng Diyos ang lahat ng yaman ng langit. Minsan po ako po'y nakapanood ng movie na na yung highlights lang na movie. Yung Beyond Enemy Lines. Meron pong piloto doon sa Serbia, Herzegovina, na tinamaan po ng SAM yung kanila pong airplane, bumagsak, at yung piloto nabuhay. At tinutugis siya ng mga war criminals, and yung pong US Air Force, kailangan siyang isave dahil nag-signal siya, nabuhay siya. Alam niyo po ba mga kapatid, yung sinend nung American Air Force para isave yung kaisa-isang nilang sundalong bumagsak. Iisa yung isa-save nila. Isang dosena yung magsisave. Biruin mo, they are willing to die for one. And how much more God? He is willing to give up the treasures of heaven just to rescue you. Meron po akong preaching nung nakaraan, sabi kong gano'n, when God sent His Son on earth, heavens became bankrupt. Why? Because Jesus is the whole treasure of heaven. And God is willing to take risk in sending His Son just to save you and me. May nagtanong, what if sa buong humanity, iisa lang ang maliligtas? Ipapadala pa rin ba ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? The answer is yes. Kasi nung ipako siya, this is how much God loved us. Hindi siya binitin na pag ganon, para ma-demonstrate sa atin yung lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So that everybody who can come to God, they are always welcome to Him. Hallelujah. So that's how much God loved us. Ang sabi ng 1 John 4:9, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung pinadala niya sa mundo ang kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng buhay dahil sa Kanya. Sa English po, for God demonstrated His love for us. Dinemonstrate niya. Hindi lang siya nangako na ililigtas niya tayo. Marami sa atin minsan nangangako at napapako ang pangako, pero ang Diyos nagpapako para matupad ang pangako. Hallelujah. Amen? Because God is so serious in saving every one of us. And saving a soul is a serious, serious business. It is very costly. Ang sabi ng Biblia, binayaran ang ating kaligtasan ng hindi ginto't pilak, kundi ng dugo at buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos. And therefore, your value is worth, and you are worth saving. Hallelujah. Bakit worth saving? Ang sabi nga ng Panginoon, you are God's apple of the eyes. Tignan po ninyo, apple of the eyes means that God's people are God's delight. Kinikilig ang Diyos sa iyo. Di ka man kakilig-kilig. Sabi po ng Psalm 17 verse 8, sabi ni David, keep me as the apple of your eyes. Hide me in the shadow of your wings. When you say apple of the eye, ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Because you are God's delight and you are very important to God. Sabi mo sa katabi, I am important to God. Yung pagmalaki mo naman, walang dating. Sabi mo sa kanya, I am the apple of God's eye.
Mahalaga ako sa Diyos. Hindi mo man ako pansinin, si Lord naman, ako yung kanyang kinikiligan. Amen po ba? Hallelujah. That's how the Bible is saying to us. For God so loved. Zechariah 2:8, for this is what the Lord Almighty says, after the glorious one has sent me against the nation that have plundered you, for whoever touches you, touches the apple of His eyes. Sino man ang kukurot sa iyo, ang kinukurot nila ang Diyos. Kaya ipaghihiganti ka ng Panginoon. Hallelujah. Di po ba, no? Kakakilig. Napaka-spoiled natin, di po ba? If you can just understand how much God loves you, hindi mo siya tatalikuran. Kulokoy lang ang tatalikod sa Diyos. Hindi niya naunawaan ang kanyang tinatalikuran. He loves us unconditionally, maging sino ka man. Ang ibig sabihin po ng love dito ay agape, the God kind of love. In other words, when God loves us, no string attached, no condition needed, unconditional, He simply loved you, no matter what. Romans 5:8, pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Kristo para sa atin. He first loved us. Hindi sinabing, oy, maniwala ka sa akin, mamamatay ako para sa iyo. Hindi, oy. Namatay ako sa iyo, maniwala ka sa akin. Ganun po yun. Ano? The greatest lover. He loved us so much. The greatest rich. For God so loved the world that whosoever, hanggang dulo, pinakamalalim, kaya niyang abutin. To the farthest sea, to the farthest place, He can reach us. Kaya sabi po niya, and this gospel shall be preached unto all the nations as a testimony. And then the end shall come. Ang sabi niya, you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sa kaduluduluhan. In other words, because of God's love, walang dulo, walang laylayan, lahat mahal niya. Amen. Purihin po ang Panginoon. That's how God can reach even the farthest distance. So love the world. God's offer isn't exclusive. It extends to all humanity because humanity is doomed. Dahil sa kasalanan, maging sino ka man, wala tayong pangipagmamalaki sa Panginoon, we are all doomed. I believe in the total depravity of man. And it is proven in the Scripture. Ang sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pag sinabi natin fall short of the glory of God, fall short of the standard of righteousness. And every one of us falls short. Walang pumasa. Bagsak tayo lahat sa glory ng Panginoon. And so because of that, we are doomed. We are depraved. Walang mabuting anumang bagay sa atin. Sa katunayan, nabanggit ko kanina ng first service, sabi kong gano'n, maghanap ka ng pinakamagandang dilag. Kutis porcelana, naliligo araw-araw sa isang bathtub na punong-puno ng fresh milk. Pero alam po ba ninyo, the good news is a bad news. Yung magandang yun, huwag mong paliguan ng isang linggo, mangangamoy. Kaya nga gumagamit tayo minsan ng pabango di po ba? Pabango mula sa ilalim ng pit natin, pabango sa ating bibig, nagtututbrush tayo, naglalagay pa tayo ng mumug-mumug para ma-fresh yung breath natin. Kaya lang minsan talaga, sa gusto mo, nangangamoy ka. Bakit? You are decaying. And any decaying flesh smells bad. So that's the proof that humanity is decaying because of sin. Amen. Because all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid naman sa atin. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo gumawa ng kapalpakan, kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Pero ang kagandahan po, for whosoever believeth on Him, sino ka man, ano ka man, pag nanampalataya ka, ay maliligtas ka. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kayang abutin ng Diyos yung pinakalaylayan, pinakamalayo na kaluluwa. From the guttermost to the uttermost. Guttermost, pinakamalalim. Uttermost, pinakamalayo. Kayang abutin ng Panginoon. Hebrews 7:25, therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Hindi ka nawaglit sa isip ng Diyos. Malayo man ang Pilipinas, malayo man ang Magalang, narating po ng Ebanghelyo. Bakit? Because God's eyes is on you. He wanted you to be saved because He loved us. And whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God is able to save from the nearest to the farthest, from the smallest to the greatest, from the lowest to the highest. Pinakamahirap na tao, pinakamalit na tao, hanggang pinaka-noble na tao, kayang iligtas ng Diyos. Kaya sa Biblia po, may iniligtas ng Diyos na pinakamababang uri ng tao at may iniligtas ang Diyos ng pinakadakilang tao because God's grace is for all. The greatest invitation that whosoever believeth, sino mang sasampalataya. Ang iniimbita ng Diyos, sino mang sasampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak bagkus may buhay na walang hanggan. In Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth, if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Because with your mouth, confession is made what you believe in your heart. Ang sabi ng verse 10. John 6:47, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. In 1 John chapter 5, may nakalagay, he who has the Son has life. Amen? Praise be the name of the Lord. Biruin niyo po ang tao, napakamahal ng Diyos. He is very important to God. He wanted us to be saved. He wanted to be with Him forever, for all eternity. He wanted us to be in heaven. Kaya yung pang-apat, the greatest gift. And the gift is eternal life. Ang sabi ng Biblia, our suffering on earth is momentary and cannot be compared to the glory that is to be revealed when Christ comes. Sa buhay nito, may mga kapighatian tayo, may kasawian, may sakit tayong mga nararamdaman paminsan-minsan. May mga betrayals, nabibigo sa buhay, nasasaktan. Pero ang sabi ng Biblia, momentary. At hindi pwedeng i-compare sa glory that is to be revealed. Do you know what will happen the day we step into heaven? Ang sabi ng Biblia, the first thing that will happen when we enter heaven, God will wipe the tears out of our eyes. Yung Diyos mismo ang aharap sa iyo, papahiran niya yung mga luha sa iyong mga mata. Luha ng katuwaan, luha ng kaligtasan, luha ng pagkamangha sa ganda ng Diyos. At makakalimutan mong lahat ng kapighatian mong pinagdaanan sa ibabaw ng lupa dahil matinding-matindi ang liwanag ng kagandahan ng Diyos na iyong makikita. Pangalawa, you will be enjoying the marriage supper of the Lamb. Hindi lang pinahiran ng Diyos yung mga luha mo, bagkus you will be enjoying the marriage supper of the Lamb. Hallelujah. It is a festival. The joyful celebration in heaven. Hallelujah. And what happened next? Then we will fall down on our feet and then we will offer to Him the rewards that God has given us in the rewarding ceremony. And we will worship Him day and night. Worthy, worthy is the Lord God Almighty. And we will be celebrating and worshiping God. At hindi siya nakakasawa. Bakit?
As we progress daily, the glory that is being revealed from greater at nagiging greater and naging greater. At sa langit, ang sabi ng Bible, hindi na kailangan ng araw. Bakit? Because the Son of God is the real light shining in glory in heaven. Hallelujah. At hindi ka magsasawa sa kanyang kagandahan. Kaya sasamba ka lang, mamamangha. Hallelujah. Kaya mong ipagpalit yun? No way. Amen. You will be missing everything. You will not just be missing something. So, anong gagawin natin? Magfo-focus tayo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Because His worth. Amen? Karapat-dapat ang Diyos. And of course, excited tayo na one day, we will be enjoying what God had promised us in heaven. Purihin po ang Panginoon. Kaya there is no chance na tayo po'y tataligod sa Panginoon. It is the gift of God, which is eternal life through Christ Jesus. Mga kapatid, ang kaligtasan na ini-offer sa atin as a gift, it's either you accept it or reject it. It's up to you. Kaya sabi ng Bible, sa Revelation 3:20, sabi niya, I stand at the front of your heart, knocking. Tumatayo daw ang Diyos sa harapan ng pintuan ng iyong puso, kumakatok siya. And if you can hear His voice and open your heart, He will come in and be with you and dine with you in fellowship. Ganun po yung offer ng Diyos sa atin. Gusto niyang pumasok sa buhay natin. Gusto niyang maging kabahagi tayo ng buhay natin. Mga kapatid, tatanggihan mo ba yun? Of course. If you're going to ask me, not only a fool person that will reject what God is giving us. Amen. It's life eternal. Hallelujah. And it is not just for a moment, it is for eternity. And eternity cannot be counted. Ito'y walang hanggan. Let me close with this story. This is a beautiful story which some of you heard this long time ago. There is a poor boy who wanted to enjoy life but don't have the money to do so. So one day, nakita niya yung mga kaibigan niyang mayayaman na naglalaro ng bangka. Inggit na inggit siya. He wanted to play with them. Kaya lang wala siyang bangka. So he decided to build his own. Yung bata, pinagsumikapan niyang gumawa ng bangka. At nung matapos niya yung bangka, he loved the bangka so dearly. And enjoy every moment playing with the boat. Hanggang isang araw po, hindi niya namalayan, napatid yung tali ng kanyang bangka habang ito'y kanyang nilalaro sa batisan. Ang nangyari po, inianod po ng tubig ang kanyang laruang bangka. And from that day on forward, yung bata hindi na naging normal, nalulungkot siya lagi, nalulumbay, inahanap niya yung bangka niya. So may nag-offer sa kanya ng ibang bagay, but nothing gives delight to the heart of the boy. Only his beloved bangka. And one day, itong batang ito ay namamasyal. Nakita niya yung bangka niya sa old second-hand stores. Pumasok siya, kinuha niya, sabi niya, this is mine. Ang sabi ng may-ari, no, that's not yours, that's mine. I bought it. Now, if you want the boat, you have to buy it for me. You have to pay the price. Sabi niya, magkano po? And the price was set. Walang pera yung bata. So the boy decided to work for the boat. So ang ginawa ng bata, naghanap siya ng trabaho na masukan tagabuhat ng tubig sa palengke. Taga-igib ng tubig sa palengke. Until one day, he completed the amount to purchase back his boat. Nung makumpleto na yung kanyang pera, tumakbo siya papunta doon sa tindahan. Binayaran niya yung kanyang bangka. Sabi niya, ito po yung bayad. Nung iabot sa kanya yung bangka,
niyakap niya yung bangka. Sabi niya, bangka ko, 2 beses ka naging akin. Una, ginawa kita. Pangalawa, binili kita. Bangka ko. That's our story. First, God created us. We were swept away by sin. But God so loved us so much, He came to save us in a human form. To feel our hearts, our frailty, our failures, our weaknesses, so that God would understand humanity. It has to be human. Ang sabi ng Philippians chapter 2, hindi niya inaring kapantay ang Diyos. Iniwan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at sinuot ang katawang pang-aliping pang-tao para maintindihan niya yung struggle mo, struggle ko, your failures, your weaknesses, so that God would understand you. Para hindi mo sasabihin, Lord, hindi mo kasi naiintindihan. Naiintindihan niya. Sapagkat ang sinabi ng Biblia, He was tempted in all points, yet without sin. Hindi bumagsak, pero sinubok siya sa lahat ng pagkakataon at panahon. And you know what happened? He paid the highest price. Not with gold, not with silver, but with His own blood. And His only purpose is to have you back in His arms. Para yakapin ka niya, sasabihin niya, O anak ko, 2 beses ka naging akin. Una, ginawa kita. Pangalawa, binili kita. Sino ba ang tatanggi sa pagmamahal ng Diyos?